Ito yung second day ng paggagawa ng mga karpintero dito nga sa pinagagawa nating pabahay kay Tatay Doro at Nanay Ising. Most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. Ah, may semento dun sa baba, may daan. Doon pa rin. Ayun o. Ano? Tao po. Basta na pag may papagawa ka, kontakin mo ako. Ako nang bahala magpatubo. Sabi ng mga bata, sabi, Mama, nagpunta dito si Sir Mark. Sabi ko, Aman, kanatahan ng tingin dyan, di kayo naglinis. Ako Ang mangyayari, sarado lang lagi yung pinto, tapos dito sila nadaan. Dito ang daan nila pag ganyan. Send me off with the words of a lullaby. Guys, kamusta po ang lahat? Ngayong araw ay medyo paulan na naman yata. At ang oras natin ay 2:16 PM. At dapat ngayong araw, di ba, announce ko kagabi sa live natin na dapat po talaga ay sa Panganiban po tayo ngayon. Kaso nga lang, alas 2 na, mag-alas 3 na, ay wala pa rin po si Rans. At dahil inaasikaso nga yung mama niya sa dait sa ospital, kaya siguro sabi ko by tomorrow na lang. Total hindi rin naman sa ngayon sumasagot si Dayan, kasi tinatawagan ko siya kanina kung nandoon ba siya. Hindi kasi ako nakapag-message kagabi sa kanya. So siguro by tomorrow, linggo naman bukas tayo mag-schedule doon ng maagang maaga, ibig sabihin, para nang sa ganun ay marami-rami tayo bukas mapuntahan doon. Lahat sila mapuntahan, si Lalay, si Jericho, tapos si Dayan. Kailangan mapuntahan natin sila bukas kasi magbibigay din tayo ng allowance ni Dayan para sa susunod na week, para sa susunod na linggo. Kaya mabalik tayo doon bukas. Pupunta muna natin ngayon yung guys, yung pabahay. Silipin na lang po muna natin. Tapos pinapupunta ako ni Commander kay Kenneth. Ayun, kapatid ni Buboy. So pinapupunta ako ni Commander doon kasi may pinibibigay siyang tulong. Kasama ko pala si Mac. Ayun. Pagkatapos namin sumimba. Anong oras tayo Mac natapos kayo na sumimba? 12:30 po. 12:30 na yun? Hindi ko na malayan yun 12:30 na pala kami natapos sa pagsimba sa church kanina. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Ay, may off-road pa rin dito Gobyerno, ano na? Galaw-galaw. Pero off-road pa rin ako dito kasi di ba, Macdit sa Kapalonggay marami ditong sementado, di ba? Kahit nakasulok-sulukan, sementado pa rin. Dito po. Hindi kagaya sa Disulap, di ba? Oo, kahit po. Sa Disulap Lagi na pong dinadaanan hindi pa rin po nasabi. kahit ibig sabihin kahit na maraming tao na yung dumadaan doon, hindi pa rin talaga masimisemento. Pero dito sa Kapalonga, kahit papaano naman, maraming sementado na at mas kukunti na yung rough road. Ayun. Siyempre, pasalamat tayo sa namumuno dito. Yan. Ganda ng tulay, guys, Sino nakapanood nung gumuho na tulay? Sa inyo yun, di ba, Mac? Opo. Sa Isabela? Isabela, part ng Isabela yun, di ba? Grabe yun. Gumuho yung tulay. Katakot. Mayroon pa namang dashcam na yung truck na bumagsak nakuha yung video. Nakakatakot kasi mga tulay na ganyan pagbiglaan. Oh, huwag kang umulan! Andiyan na. Umulan na. Dito na kami ngayon, guys, sa location ng pabahay. Bisitahin natin. Rinig ko na may nagpupukpok. Masisipag po talaga itong mga karpintero na ito. Kaya talagang maganda tong nakausap ni Rans.
Si Kuya Nilo pala, napag-alaman ko po, yung karpintero na kinukuha-kuha natin, ay parang siya yung tao lang siya nito ni foreman. Siya yung pinakang tao. Kumbaga tauhan niya gano'n. Swerte natin kasi si mismong si foreman yung gumagawa dito, di ba? Tsaka nakikita ko quality sila gumawa. Sobrang quality kasi sila nagsi 0-0. Alam niyo yun, may idea kayo sa sinasabing 0-0. Yung talagang as in kapag may konting sobra, puputulin pa rin nila yun pag i-effortan nila na putulin talaga yun. Kapag may konting sobra, kailangan pantay na pantay. Oy! Grabe. Naikabit niyo kuya Andoy kahapon yung bubong? Naikabit niya rin kahapon? Sino kasama mo ngayon? Andiyan pala si foreman. Ayos Sakto ang material sa atin? Yan. Kinulang ko dito sa Nipa. Sa Nipa? Bali yung plywood na lang nasusunod. Pero plywood, okay naman? Okay. Okay. Anong plano? Kukuha pa tayo, hindi na? Okay na yan? Ayos na yan. Okay na yan? Sige. Dulo na lang. Dulo na lang naman Napalibutan naman lahat ng yun lang, medyo dun sa kabilang dulo lang medyo. Walang, ganda ng nito guys. Ganda ng niya. Kahit na maliit, na. Yung parang latest na siya. Good morning design na siya. Ganyan. Ito yung magiging nila. Tambayan. Yan. Tapos yun, ito yung pinakang kwarto nila. Ang ganda po ng nito. Ang ganda ng marine. Kasi siya. Ano nga ang tawag dito, Foreman? Sa ganito plywood, yung haspi. Oo, haspi. Yun, may haspi siya. Kaya, imbis na pala ito, pintura gagamitin namin. Ang gagamitin na namin dito ay, ano nga yung tawag doon? Yun, yung varnish yun, di ba? Yung colorless na varnish para maganda siya, native siya. Tingnan nyo. Kita naman. Diba yun, haspi. Tinatawag na haspi yan. Yung may mga dark na ganyan. Nagmerienda na kayo, di pa? Ba, merienda tayo. Ha? Hinihintay ka namin. Hinihintay mo pala ako. Sige, tara, bibili mo tayo. Tara, Max, sumama ako. Kuha tayo ng pwedeng meriendahin natin dito, guys. Ganda. Magaling talaga ito magawa mga ito, guys. Pwedeng makuha sa mga susunod pa na na magiging pabahay. Sabi ko nga, gusto ko makita to ni Tita ni Tita Margaret. Para makita niya kung gaano ka pulido gumawa itong mga to, na pwedeng sila na yung gumawa kila Tatay Arlon, di ba? Kasi napakapulido na itong mga to. Sa totoo lang, may ginagawa silang sementado na bahay ngayon. Pero since nakiusap tayo na baka pwedeng extrahan nila to, kaya yun, ginagawa nila. Kaya salamat din dahil sa kanila. Kami tindahan dito. Tao! Ay! Lakas ng boses ko, nandito lang pala si nanay. Ang lakas-lakas ng boses ko pag sigaw. Andiyan ka lang pala nanay. Pabili kaming pwedeng mamerienda. Hindi kayo nagluluto ng meriendahan dito? Wala, hindi kayo nagluluto. Hindi po, doon po ako nagluluto. Saan? Yung bahay po. Itong bahay na to? Anong niluluto dyan? Yung sinalagdag pansit. Meron kaya ngayon kapag itong oras? Baka po. Sige, akit kami. Pero, pabili ako ng drink, soft drinks na lang. Ilan po? Ikaw gusto mo? Hindi ako nga po. Sila lang, dalawa. Dalawa. Dalawang po? Oo. Oo. Daanan ko. Sige po. Nagbabalik ba sila ng bote kapag bumibili dito? Pina-plastic po. Okay. Ay, dito po siya na Ha? pina-plastic po. Ano mo na lang, bote mo na lang, tapos papabalik ko sa kanila. Para pwede nilang inumin pa utay-utay ko. Dalawa po. Tapos, dyan mo na muna yan. Titingnan ko kung may tinda doon. Ay, titingnan ko muna doon kung may tinda, Sige. Tara, tayo. Una natin sila ng merindahan kasi di ba kapag nagtatrabaho, ang tao, kapag masarap yun, sa paniniwala ko lang yun, kapag masarap yung ipinapakain mo sa kanila, ay syempre gaganahan sila na magtrabaho, di ba? Pero iba-iba, meron naman yung iba kapag nasarapan sa kinakain, tinatamad na magtrabaho kapag nabusog. Naranasan ko yan sa Isabela. Sila halos ayaw nilang, yung nagpatanim kami ng mais doon, halos ayaw nila talaga magmerienda kasi ang gusto nila guys, dire-diretso yung trabaho nila kasi nga daw kapag daw sila yung nabusog, halos ayaw na nila magtrabaho kasi nga parang ang bigat na sa katawan, di ba? Kaya ang gusto nila dire-diretso yung trabaho. Ayun, ang ganda ng bahay
Grabe. Sana may merienda. Akala ko to bahay lang. Ganda guys. May paa. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ay. Nagluluto kayo ng merienda dito? Nagluluto kayo ng merienda, hindi? Ay, sayang. Wala daw merindahan guys. Sayang naman. Okay na siguro. Bilan na lang natin sila ng pwede nila makain dyan. O dapat pala nagbili tayo sa sentro. Ano? Pizza, ganyan. Sayang, di bale. Mukhang bukas gagawa pa din naman sila dito. Bawi na lang tayo bukas. At saka hindi ito sila yung tipo ng karpintero na alam mo yun, yung medyo makulit na mayat maya kang pupuntahan, ganyan, kukuha ng ganito. Sila parang gusto nila yung talagang pagtaas ng trabaho, isahan na ganon. Pero nung kahapon, pagpunta ko, nagbigay ako sa kanila kahit na ayaw nila magsabi, nagbigay ako kasi niraramdam ko din, kinakapa ko din sila na baka need nila sa gas, ganyan. Kaya nagbigay ako ng 1.5 yata. Oh, wala tayong bibili. Dito na lang. Te, wala daw silang luto eh. Dito na lang. Wala daw. Bigyan nyo na lang sila ng... Bigyan mo kaming 4 nito. Tapos, ano ba? 2 nito. Ano kaya? Gusto kaya nila magkape? Bumibili silang kape dito, hindi? Hindi, tsaka mainit ano. So, okay, tayo na lang natin, tapos dali natin doon sa kanila. Bali ito nga pala guys, hindi na namin pabalutan, hindi na dito pabalutan kasi nga sayang yung ano niya, yung design ng kahoy, lilinisin lang daw ito. Tapos tsaka ito yung parang magiging partner na nitong katawan niya kasi nga haspi kasi itong katawan. So since babarnisan nga, ito gano'n na rin ang gagawin. So para partner siya dito. Tama nga naman kaysa balutan pa ito ng ng hardin ng marine, okay nang ganito na lang ang pinakandingning nila para parang style native na modern ganun. Kahit lang, kahit kubo lang, 'di ba? Kapag malinis kasi yung pagkakagawa. Tapos medyo latest yung design, maganda nang tingnan po 'yan. Anong kulay dito yung forman yung gagamitin? Ganun din, colorless din kahit sa ganung kahoy? Oo. Hindi yung may kulay. Oo. Colorless din pala. Pares lang, colorless din yung gagamitin. Sa balance. At lilinisin na lang daw para magandang kulayan, tsaka mas gaganda pa siya. May tatanong pala tayo kay Foreman, maalala ko bago ang lahat. Foreman, may tatanong pala ako sa iyo. Paano ang kaya ang possible kung magpapagawa ako ng CR dito? Possible na tingin mo? Kapag magpapagawa ako ng panibagong hollow block o ganito na yun? Kung parang may hollow block lang siya dun sa para kahit paano hindi naman kung mga 2 patong na hollow block ganun. Tapos yung size niya yung sakto lang talaga. Oo. Hindi naman yun. Dito na sa likod. Pwede dito Sa likod. Sige, pwede mo din akong estimate Okay. Di ba sa ganyan pwedeng gamitin yung kasi may mga naging paggawa ko na ganyan, pinapagamit ko yung gulong. Pwede ba yun? Pwede. Pwede? Sayang kasi sa bayan dami Yung malalaki akong mga pinagpalitan ko ng wheels natin. Ang dami kasi doon, sayang. 'Di ba? Malaking tipid yung pag ganun ginagamit, 'di ba? Pero okay yun, pwede yun. Pwede. Okay, pwede daw. So, sayang naman para maalis na din doon sa bahay kapag maggawa ng CR dito nila na naisin bukod sa maalis na yun doon sa bahay, mga bago pa din kasi halos yun. Lang talaga, kumbaga nagkaroon lang ng konting crack. At pwedeng magamit sa CR yun. Yun ay o may idea na kayo dyan. Yun ay alternative yun kapag gusto mo medyo makales kumpara kung pupuruhin mo ng semento. Kasi yung pinagawa namin dati dun kina Christian, yung pinagawa ko nga ng CR,
parang gumamit din sila doon. Ay, hindi, purong semento pala yun. Kaya medyo malaki yung naging gastos nun kasi purong semento yung ginawa doon. Pero doon, kala Tatay Budoy, yun, doon pala maalala ko. Doon po ang ginamit doon ay gulong. Kaya medyo hindi siya ganoon kalaki yung inabot nung CR. Pero yun nga, yung pinagawa ko na purong semento talaga na malaking CR, ang laki din talaga. Para ka ding nagpagawa ng ganito guys, sa totoo lang. Kasi nga, yung sisementohin yung buong ilalim nun, dun malaki ang talaga nagiging coast. Pero ano naman, matibay naman. Pero yun, tatagal din naman sa kanila yun, kila Nanay Isin, di ba? Alam ko baka may mga nagpagawa na nga sa inyo na ganun din yung ginamit. Baba tayo dito sa likod guys. Tingnan natin yung sinasabi nila Nanay Isin na pinagkukunan daw dito ng tubig. O may ano doon, may hose doon. Hindi ko lang alam kung saan ang gagaling. Yung tinuturo nila, sabi nila dito sa baba ay medyo maano dito guys, medyo madamo, medyo delikado. Pero di naman siguro, wala naman siguro ahas dito, no? Di ka sure. Di ka sure. Okay. May semento doon sa baba, may daan. Doon pa lang. Ayun, no? Ano? May daan pala doon, tapos may narinig mo? Opo. May tubig, di ba? So may ano dito, may may ano siguro dito, may kuhaan ng tubig o kaya may ilog o sapa dito meron diyan. So narinig ko may umaagos ay. Ayan, oh. Narinig mo? Di ba? Tubig. So may dito nang gagaling yung tubig na pagkukunan nila Nanay Isin. Tsaka maganda kasi may hose na dito na malaki. Ayun, oh, yata yung kulay itim. Yan ba? Ay hindi, pala pa yan. Nasaan? Ayun, ito. Yan, oh, may hose dito. So ibig sabihin pwedeng mag-tap tapos diretso na doon sa bahay nila, di ba? Ang diretso na noon sa magiging CR siguro, sa magiging CR. So sa ngayon, hindi pa out of budget pa tayo para sa CR, pero pagsisikapan natin na kasi hindi naman pwedeng wala, di ba? Paano sila dito? Alam ko naman na nag-offer kasi dito yung kamag-anak nila na sabi nga ay kung wala daw magiging palikuran pwede daw dito sa kanila kasi nasa labas din yung palikuran, so pwede daw gamitin. Pero siguro sa pangsamantala pwede na nang gamitin nila Nanay Isin makigamit. Pero kailangan meron din silang sarili, di ba? Kasi nakakahiya din naman. Kailangan ay may sarili sila. Pero wala pa sa ano natin yan, wala pa sa budget natin yan. Pero pagsusumikapan natin guys. Okay. At least nalalaman natin yung ano nila, location nila dito na okay. Mas okay dito kumpara doon sa tinitirhan nila ngayon. At mas lalong mas okay kumpara doon sa dati nilang tinitirhan. Malapit dito lahat, tindahan, kamag-anak, di ba? Tapos nasa tabing kalsada. Bilis po na yan, oh. Oo. Mabibilis po ang nagtatrabaho. Papapod lang hindi pa ganyan. Baka po may papagawa kayo. Magagaling po itong karpintero na ito, Nay. Tinan nyo naman kung gaano kabilis trumabaho. Quality pa. Diba? Kahit simple lang nagiging maganda. Ganda naman. Basta na pag may papagawa ka, kontakin mo ako. Ako nang bahala magpatubo. Sabi ng mga bata, sabi, Mama, nagpunta dito si Sir Mark. Sabi ko, Aban, karatahan ng tingin dyan, di kayo naglinis. Ako hindi ako nagluto, sir. Nagluto ako kanina ay. Kayo ba yun dun sa taas, Nay? Okay. Pinunta natin kanina, guys, na akala ko nagluluto kasi kayo ng mga merindahan. Ay, nagluto ako ng kaninang umaga po. Pero pag gantong oras wala na. Hindi po nagluluto rin ako, kaya lang ako ay nagtulog. May ano ka ngayong araw? Natulog lang ako, sir. Natulog? Natulog pala. Natulog. Kaya pala, nagbibili sana kami para sa karpentero. Ay, wala, sir. Hindi bale. Ano po ba mga niluluto nyo, Nay? Ano po, pag umaga po talaga, pansit bihon tsaka yung Pansit bihon. pansit bihon, minsan po May mga saludsod ganyan. Opo. Meron. Nay, pwede mo mag-reseller niyan, yung ano nyo? Kayo mag-supply sa akin na bibenta ko sa iba. Dagdag income yun. Diba? Para may pampasiyar tayo dito kala Nanay Isin. CR na lang ang CR wala. na lang, ang kulang.
okay na, hindi na pala magkukulang yung ano, yung sanipa kasi may ganito. Pwedeng magamit. Ayan. Kasi ano lang ay, sakto siguro ito. Yun sa sukat ng ano, kulang din sa sanipa. Pwede din itong gamitin kasi pa makakadagdag tibay din ito. Tapos yung request nung iba na dapat daw ay mayroon silang ano, kulungan ng mga alaga nila. Eh, bahala na po kung anong pwedeng ano natin yan, pwedeng solusyon. Dito malawak naman tong ano, itong lupain po ng kamag-anak nila. Pwedeng papayag naman siguro na maglagay sila diyan ng mga hayop-hayop kasi nga mahirap kapag pag-alagala dito yung mga alaga nila kasi madaming magagalit na kapitbahay kahit na kamag-anak kasi syempre paano kung malilinis sila tapos andyan yung mga alaga nila diyan dumudumi, di ba? Ay magagalit din talaga yung ano, yung mga kamag-anak nila dito. Kaya kailangan malinis din sila kasi pahiram lang to sa kanilang lupa na to. Hindi naman talaga totally kanila at lalong-lalo hindi naman natin nabili. Pahiram lang talaga kaya kapalit nun ay syempre paglilinis din naman ng ano, nitong lupang pinahiram, nitong kapaligiran nila dito. Kaya pwede dito maglagay ng kulungan ng mga manok nila kasi medyo marami pa silang manok. Di ko alam kung may 10 pa yata, 12 ganyan. Tapos yung mga aso kasi nila, yun yung ano ko, yun yung pinoproblema ko, yung mga aso sobrang dami. Baka mangyari na naman yung nangyari doon sa pabahay ni Commander na tinirahan nila na, alam nyo yun, di ba, yung naging issue dati na nasa loob ng kwarto yung mga manok tas aso, tapos sila yung natutulog sa labas. So baka mangyari na naman yan dito dito matulog yung mag-asawa, tapos dun sa loob nandun yung mga manok, di ba? So ano, para maiwasan na yung ganung pangyayari. Kasi nga matatanda na rin nga naman sila, tsaka medyo animal lover talaga si Tatay Doro. Ano, magawan talaga dapat sila dito ng kulungan. Kasi no naman na yun, kahit ng mga kawakawayan, pwede nang gawin. O kaya net, yung green na net, pwede yun. Gawa ng net na ganun para hindi pag-alagala yung mga manok nila. Tsaka iwas wala ng alaga kasi bago na naman tong lugar, diba? Baka mamaya mag-alagala dyan, hindi na makabalik dito. Medyo ano nga pala, medyo natutuwa ako din sa mga comments. Sa totoo lang hindi na ako naiinis, natutuwa ako kasi nga ang dami mga comment na Marcos, pasuyo na lang na gawan mo ng ganito ganyan. Alam mo yun, yung parang may patago sa akin, yung alam mo may Marcos, pasuyo nga paggawa mo ng ganito ganyan. Basta nababasa ko mga comment po niya, tutuwa lang ako. Siguro suggestion yun sa inyo, kaya nga lang mali yung pagkakadeliver ng text ninyo. Pero okay lang naman yun, okay lang. At maganda naman nagkakaroon tayo ng idea. Pero yung nga, natatawa ako sa mga binabasa ko. Kanina tumatawa talaga ako ng binabasa ko kasi ang daming ganun. Marcos, pasuyo ako. Palagyan mo nga ng ganto ganyan. Wala namang bigay. Di ba? Wala namang donation. Kasi inutusan tayo, di ba? Pero sa akin, siguro suggestion nga yun. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling. Alam mo yung maganda dito guys, yung ito request natin na dito na lang, iwanan na dito, tapos ang mangyayari, sarado lang lagi yung pinto, tapos dito sila nadadaan. Dito ang daan nila o pag ganyan. Ano isin? Okay ka yan? Yun yung mangyayari sa mag-asawa. Ang galing gumawa ng diskarte ng mga karpintero, no? Instant instant hug na kaagad, di ba? Ba talaga pag may alam sa mga alam mo yung ginagawa mo. Dito na lang sa gilid. Meron na dun sa likod, meron na dito sa harap. Ito na lang gilid na to, ang kulang. Tapos ano pa ba? Pintuan. Nilakihan nila yung pintuan guys. Nilakihan para nga daw kahit dalawa magkasabay papasok. Hindi
Hindi siya siksikan. Tapos, huwag mo nga makikita natin. Ako kahit ako yung nakatayo dito, hindi suko yung ulo ko. Tayo mo. Tayo, naka-straight. So, hindi siya suko sa ulo. Saktong-sakto. Mababa lang naman si Nanay Isin. Sa Tatay Doro, ganun din naman. Tanungin natin kung hanggang kailan na lang to. Hanggang kailan na lang to, kuya? Hanggang bukas na lang. Ano kukuha kayo ngayon? Mamaya na lang? Punta ka sa bahay? Baka di ka na naman pumunta. Tantayin kita ha. Sige, salamat. Pupunta muna kami dito. Okay guys, punta tayo doon sa kapatid ni Kenneth. At may dadalhin tayo mga groceries tsaka bigas. Dito lang yun, malapit lang dito. Diyan lang sa una-unahan ng barangay na to. O, tingnan nyo, di ba? Ganoon kabait ang mga karpintero. Hindi sila yung makukulit ala parang ikaw pa yung mamimilit, ano, kukuha ba kayo? Yung mga ganun. Ganun sila, hindi sila yung may stress ka. Kasi sa pang siyam na pabahay na ito, madami tayong naging karpintero na, alam mo yun, medyo makukulit. Meron pa nga yung nangyari kay Ate Babylin. Kwento ko lang sa inyo, short story tayo. Meron akong pabahay doon na, alam mo yun, yung karpintero, parang, pinakuha ko sila ng gagawa ng salamin ng jealousy rin kasi malayo talaga yun, hindi kami basta-basta makakapunta. So ang gulo, basta ang gulo talaga ng pangyayari na yun sa bahay na yun. Sobrang gulo nilang kausap, sobrang kulit, sobrang ang daming hinihingi ganito ganyan. So ito lang yung karpintero din bukod kay Kuya Nilo, ito lang yung karpintero na nagustuhan ko talaga. Kaya nga sabi ko, kung sakali man na magkaroon kami ng tahanan, sabi ko sila na rin yung kukunin natin, sila yung gagawa. At sa mga susunod pa na magiging pabahay, if ever man na meron, magka-blessing tayo sa tulong ng mga sponsor at manonood, makapagpagawa pa ulit tayo ng iba pang tahanan. Kasi ang sarap sa pakiramdam na ito yung first time na nagpabahay ako na sarili ko po, mga bayan. At kahit na ganito lang ito kalaki, proud po ako sa sarili ko na nakapagpabahay ako ng sarili talaga, as in walang kahit piso sa sponsor na tumulong ganyan. Kasi karamihan talaga laging may tulong na sponsor, dito lang talaga ang wala. Pero okay lang, masaya naman ako na mabibigyan natin sila na naisin ng sa pinaghirapan natin, di ba? At saka sa suporta nyo kasi ako lang yung nagtatrabaho pero pinapanood nyo, kaya nagkakaroon tayo ng income na may pampapagawa ng mga ganito. Kaya salamat sa inyo lahat. Tara, punta muna tayo kay Kenneth at nang makapagdala tayo ng grocery at bigas. Biyahe tayo, malapit lang naman. Ay, alright. Ano masabi mo sa bahay? Ayos? Ganda ba tita? Ganda, no? Opo. Cute. Sa totoo lang guys, may plano yan. May plano po yung bahay na yan. May yun, kahit na maliit siya, meron siyang design na pinaggayahan. Cute yung pinaggayahan niyan guys, cute. At mas maganda sana dyan talaga yung unang design guys. Super native ng design. Super native ng design nun. Tapos maano siya, makolorete talaga, medyo makolorete, medyo matrabaho, pero ang ganda sana nun. Kaso nga lang, medyo hindi ko alam kung naiilang din yung unang karpentero para doon sa design. Siguro niisip nila medyo mahirap yung design, pero para sa akin kasi yung cute na na talagang parang kakaiba siya. Tapos yun nga, nag-decide ako na palitan na nga lang natin, ganito na lang, simple na lang, at yun na nga yun, yung design niya. Pero kulang pa yun guys, kulang pa yun, wala pa yun sa harap, may design pa yun sa harap, meron pa yung parang grill, may parang grill pa yun sa pinakang harap niya. Hindi lang po yung ganun, makikita natin kapag tapos na talaga, di ba? Kapag talagang tapos na lahat. At hindi natin papalipatin dyan po sila Tatay Doro at si Nanay Isin hanggat wala pong bintana na nakalagay, kasi hindi pwedeng ganun lang. Hindi pwedeng maglalagay lang sila ng pansamantala, kasi nga matatanda na po yun, yung hamog ay pwede silang magkasakit doon. Kaya dapat meron talagang bintana po bago sila maglipat. At saka dapat makulayan na muna namin ni Rans. Ayan. Pinagkakasya natin yung mga araw na natitira hanggat nandito tayo sa Kapalongga para magawa lahat. Diba? Bukas na lang tayo sa Panganiban. Abangan nyo na lang bukas yung magiging vlog natin. At aagahan talaga namin ni Rans. Tapos makapunta na tayo kala Joy Joy, kasi nag-promise ako na sa inyo na bukas din tayo pupunta kala Joy Joy. Pipilitin natin yan. Siguro by lunchtime nandito na kami. Diretso na kami kala Joy Joy. Siguro gabi na naman kami makarating, pero okay lang.
mahalaga magawa lahat bukas ng linggo kasi may pasok na naman ang mga estudyante ng Lunes. Kaya kailangan bukas, hindi masayang yung araw. Ayan, dito na tayo, pakita mo yung daan. Na-miss nyo ba itong daan na to? Si mga viewers ni Commander, dito tayo nun pinahirapan ng sobra itong 4 wheels na to nung kami ni Rans. Kasi nga putik pa ito nun guys. Sobrang putik nito. Tapos tarik niya no, tinan nyo. Ayan o, ang tarik niyan, tapos putik. Kaya talagang hirap ang 4 wheels dito. Maalala nyo yung may na-accident dito guys. May na-accidente na gano tayo, na kumbaga nakitulong-tulong din kahit pa paano nung may na-accidente dito. So dito yun, kung may sa mga nakaalala, dito sa daan na ito Kalabuboy. Okay? Mag-vlog natin si Commander ngayong araw. Siguro hanggang dito na lang yung vlog muna natin for today's video. Ito na muna at maraming salamat sa pagsama ngayong araw sa almost third day ng paggagawa ng bahay nila Nanay Isin. Pero hindi ko makonsider kasi na 3 kasi nga halos wala naman sila nang nagawa nung first kasi nga nagkamali, di ba? Naghukay na naman, manibago, di ba? Halos yun na lang yung nagawa yung poste nung half day. Kaya hindi ko naman kinukonsider yun na sa bilang ng araw ng paggagawa. Ano na lang, kumbaga parang second day nila ngayong araw. At ang bilis talaga. Bukas baka mga half day na lang daw yan. Tapos na nila yan. Diba? Kasi halos pintuan na lang tapos yung mga grill niya, yun na lang halos. Tapos na lang. Okay? At kita-kits tayo sa next vlog. Supportan niyo si Commander Marcos Rans TV. Salamat sa kasama natin si Mac. At God bless po sa lahat. I really wanna know